May napansin ka na ba sa mga taong pinakamalaking ginamit ng Diyos sa Biblia? Kapag binasa mo ang kwento ni na Joseph, Moses, David, Ruth, Esther at Paul, mapapansin mong halos wala sa kanila ang nagkaroon ng madaling buhay. Kung tutuusin, kung tao lang ang pipili, baka hindi nga sila ang unang mapansin. May naging alipin, may naging takas, may nakulong, may matagal na naghintay, may paulit-ulit na nabigo. Pero sa huli, sila rin ang mga taong ginamit ng Diyos sa paraang hindi nila kailanman naisip. Bakit? Iyan ang tanong na matagal kong pinag-isipan. Hindi lang dahil gusto kong maintindihan ang kwento nila, kundi dahil gusto kong maintindihan kung paano kumikilos ang Diyos. At habang paulit-ulit kong binabasa ang iba't ibang kwento sa Biblia, may isang bagay na unti-unting naging malinaw. Hindi pare-pareho ang buhay nila. Hindi pareho ang panahon nila. Hindi pareho ang misyon nila. Pero parang iisa ang naging proseso bago sila dinala ng Diyos sa mas malaking layunin. Nang makita ko iyon, iba na ang naging tingin ko sa maraming kwento sa Biblia. At higit sa lahat, iba na rin ang naging tingin ko sa mga mahihirap na panahon ng buhay. Kasi minsan, kapag mahirap ang pinagdaraanan natin, mabilis tayong mag-isip na baka may mali. Bakit parang walang nangyayari? Bakit ang tagal ng hinihintay ko? Bakit parang habang sinusubukan kong maging tapat, lalo namang humihirap ang sitwasyon? Natural lang itanong ang mga iyan, pero paano kung ang pinakamalaking pagkakamali natin ay ang isipin na kapag tahimik ang Diyos, wala siyang ginagawa? Paano kung ang mga panahong pakiramdam mo ay walang usad? Iyon pala ang mga panahong pinakamarami siyang ginagawa sa buhay mo. Bago natin tingnan ang pattern na paulit-ulit na makikita sa Biblia, kailangan muna nating ayusin ang isang maling pananaw na madalas nating dala. Marami kasi sa atin ang iniisip na ang layunin ng Diyos ay dalhin tayo sa mas mataas na posisyon. Pero habang binabasa mo ang kasulatan, mapapansin mong hindi iyon ang inuuna niya. Bago niya baguhin ang sitwasyon ng isang tao, binabago muna niya ang tao, at malaking pagkakaiba iyon. Kasi pwedeng magbago ang posisyon mo nang hindi nagbabago ang puso mo. Pero kapag nangyari iyon, ang mismong bagay na ipinagdasal mo noon ang maaari pang maging dahilan ng pagbagsak mo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi minamadali ng Diyos ang proseso. Hindi dahil nahuhuli siya, hindi dahil nakalimutan ka niya, kundi dahil mas mahalaga sa kanya ang taong magiging ikaw kaysa sa lugar na dadalhin ka niya. Isipin mo si Saul, siya ang unang hari ng Israel. Kung panlabas lang ang pagbabatayan, wala kang halos makikitang kulang sa kanya. May tindig, may autoridad. Pinili siya ng Diyos, pinahiran siya bilang hari. Pero habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na unti-unting lumabas. Ang puso niya ay hindi lumalago kasabay ng posisyon niya. Mas naging mahalaga sa kanya ang papuri ng tao kaysa ang pagsunod sa Diyos. At doon nagsimula ang pagbagsak niya. Kapag binabasa natin ang kwento ni Saul, madalas ang napapansin natin ay ang mga maling desisyon niya. Pero may isa pang aral na madaling malampasan. Parang ipinapakita ng Diyos na hindi sapat ang ibigay lang ang pagkakataon. Kailangan ding ihanda ang taong tatanggap nito dahil may mga pagpapalang napakabigat dalhin kung hindi pa handa ang karakter. Kaya kapag nakita mong matagal ang paghihintay ni na Joseph, David o Moses, huwag mong isiping nakalimutan sila ng Diyos. Sa kabaligtaran, maaaring iyon ang patunay na seryoso siya sa plano niya para sa kanila. Hindi niya sila basta gustong makarating sa tamang lugar. Gusto rin niyang siguraduhin na pagdating nila roon, kaya nilang manatiling tapat. At dito nagsisimula ang unang hakbang na halos pare-pareho sa bawat taong ginamit ng Diyos. Hindi niya agad ibinibigay ang ipinangako.
Pinapasilip muna niya, ito, ganito ang nangyari kay Joseph. 17 taong gulang pa lang siya nang bigyan siya ng Diyos ng 2 panaginip. Sa unang panaginip, nakita niyang yumuyuko sa kanya ang mga bigkis ng kanyang mga kapatid. Sa pangalawa, maging ang araw, buwan at 11 bituin ay yumuyuko rin sa kanya. Hindi pa niya alam kung paano mangyayari ang lahat. Ang alam lang niya, may ipinakita ang Diyos tungkol sa hinaharap niya. Pero pagkatapos noon, hindi nagsimula ang katuparan. Nagsimula ang paghihirap. Ibinenta siya ng sarili niyang mga kapatid. Naging alipin siya, napagbintangan, nakulong. Kung titingnan mo lang ang mga pangyayari, parang bawat hakbang ay palayo sa panaginip. Pero iyon ang detalyeng madalas hindi napapansin. Nauna ang pangako kaysa sa proseso. Hindi ipinakita ng Diyos ang magiging wakas pagkatapos ng paghihirap. Ipinakita muna niya kung saan siya dadalhin si Joseph bago pa man magsimula ang mahabang paglalakbay. Hindi lang kay Joseph natin ito makikita. Bago pa makarating si Abraham sa lupang ipinangako sa kanya, tinawag na muna siya ng Diyos. Bago humarap si Moses kay Pharaoh, kinausap muna siya ng Diyos sa burning bush. Bago pa maging hari si David, pinahira na siya ni Samuel habang nagpapastol pa lamang siya ng mga tupa. Parang may isang paulit-ulit na ginagawa ang Diyos. Bago niya buksan ang pinto, nagbibigay muna siya ng maliit na sulyap. Hindi para ipagmalaki, hindi rin para madaliin ang lahat, kundi para magkaroon ng panghahawakan kapag dumating ang mga araw na parang wala nang nangyayaring tama. At darating talaga ang mga araw na iyon. Doon mo malalaman kung ano talaga ang pinanghahawakan mo. Ang nakikita mo ba o ang ipinakita na sayo ng Diyos? May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang sulyap na iyon. Hindi lang nito binibigyan ng direksyon ang buhay mo. Inihahayag din nito ang laman ng puso mo. Kapag may ipinakita na sayo ang Diyos, ano ang ginagawa mo? Pinipilit mo bang mangyari agad? Naiinis ka ba kapag mabagal ang proseso? O natututo kang maghintay kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat? Maraming tao ang abala sa paghahanap ng kanilang purpose. Pero baka mas mahalagang tanong muna ang ito. Kung may ipinapakita na ang Diyos sa puso mo, anong klasing tao ang unti-unti niyang binubuo habang hinihintay mong matupad iyon? Ikalawang hakbang, kapag may inaalis ang Diyos, may isang bagay na mapapansin mo sa halos lahat ng taong ginamit ng Diyos. May dumating na panahon na may nawala. Hindi agad iyon mapapansin habang binabasa mo ang kwento nila. Pero kapag pinagtabi mo sila, malinaw ang pattern. Bago may idinagdag ang Diyos, may inalis muna siya. At iyon ang bahaging pinakamahirap tanggapin. Kasi kapag may nawawala sa buhay natin, ang una nating naiisip ay may mali, maling desisyon, maling timing, o baka maling direksyon. Pero paano kung hindi lahat ng pagkawala ay senyales ng pagkatalo? Paano kung may mga bagay na kailangang mawala dahil hindi na iyon ang dapat mong sandalan? Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay si Nebuchadnezzar. Siya ang hari ng Babylon. Sa panahon niya, halos wala nang mas mataas pa sa kanya. May hukbo, may kayamanan, may kapangyarihan. Kapag nagsalita siya, buong kaharian ang sumusunod. At marahil iyon ang pinakamapanganib na bahagi ng tagumpay. Unti-unti, hindi na niya napansin kung saan nanggagaling ang tiwala niya. Hindi na sa Diyos, kundi sa lahat ng nasa paligid niya. Nagpadala ang Diyos ng babala sa pamamagitan ng panaginip. Ipinaliwanag ito ni Daniel. May panahon pa siyang magbago. Hindi siya agad hinatulan. Binigyan muna siya ng pagkakataon. Pero lumipas ang 1 taon at 1 araw habang nakatanaw siya sa lawak ng Babylon, sinabi niya, "Hindi ba ako ang nagtayo ng lahat ng ito? Isang pangungusap lang." Pero ipinakita nito kung saan na talaga nakakapit ang puso niya, hindi sa Diyos,
kundi sa sarili niyang kakayahan. At doon nagsimula ang pagbagsak niya. Nawala ang katinuan niya, ang hari na dating kinatatakutan ng mga bansa, namuhay na parang hayop sa parang. Kung iisipin mo, parang napakalayo ng nangyari. Pero may isang detalye rito na madaling lampasan. Hindi agad ibinalik ng Diyos ang kaharian niya. May inuna muna siyang ibalik ang puso. Nang muli siyang tumingala sa Diyos, saka pa lang nagsimulang maibalik ang lahat ng nawala. Iyon ang hindi madaling makita. Hindi kaharian ang pangunahing layunin ng Diyos, puso. Dahil kung naibalik lang ang trono nang hindi nagbabago ang puso, mauulit lang ang dati. At minsan, ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi dahil gusto niyang may mawala, pero dahil may mga bagay na unti-unti nang pumapalit sa lugar na siya lang ang dapat naroon. Hindi iyon laging masamang bagay. Minsan trabaho, minsan relasyon, minsan pangarap, minsan sariling plano. Mga bagay na nagsimula namang maayos. Pero habang tumatagal, doon na umiikot ang seguridad natin. Kapag nawala yon, pakiramdam natin parang nawawala na rin ang direksyon ng buhay. Pero baka ang totoo, doon pa lang tayo muling tinuturuan ng Diyos na sa Kanya talaga tumingin. Napansin mo ba? Kapag maayos ang lahat, madali nating sabihing nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kapag isa-isang nawawala ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, doon lumalabas kung saan talaga tayo nakakapit. Hindi iyon para ipahiya tayo. Ipinapakita lang nito ang katotohanan. Ganito rin ang natutuhan ni Paul. Sa Philippians 4, sinabi niyang natutuhan niyang maging kontento sa anumang kalagayan. Pansinin mo ang salitang natutuhan. Hindi niya sinabing likas na iyon sa kanya. Hindi rin niya sinabing isang araw lang niya itong naunawaan. May proseso. May mga araw na wala siyang kontrol. May mga pagkakataong kulang. May mga panahong sobra. At sa lahat ng iyon, may isang bagay na unti-unting itinuro ng Diyos na posible palang magkaroon ng kapayapaan kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Marahil iyon ang isa sa pinakamahirap matutunan. Kasi gusto nating baguhin muna ng Diyos ang paligid bago tayo magkaroon ng kapayapaan. Pero madalas, kabaligtaran ang ginagawa niya. Binabago muna niya ang puso. At kapag nagbago ang puso, iba na rin ang tingin natin sa mga nangyayari sa paligid. Kaya kung may isang bagay sa buhay mo ngayon na parang unti-unting nawawala, huwag mo agad isiping, tapos na ang kuwento. Hindi lahat ng pagkawala ay pag-aabandona. May mga pagkawala na paghahanda. May mga pintong nagsasara. Dahil may ibang pintong hindi pa pwedeng buksan. At may mga bagay na kailangang bitawan, hindi dahil masama ang mga ito, kundi dahil may mas malalim pang gustong ituro ang Diyos. Kapag natapos ang bahaging iyon ng proseso, saka magsisimula ang isang pagsubok na halos walang makakakita. Tahimik lang, ordinaryo lang. Pero doon madalas nagpapasya ang Diyos kung sino ang maaari niyang pagkatiwalaan sa mas malalaking bagay. Ikatlong hakbang. Sinusukat ng Diyos ang katapatan mo kapag walang nakakakita. May mga bagay na madaling gawin kapag may nanonood. Madaling maging mabait kapag may nakakakita. Madaling magsikap kapag may papuri. Madaling maging tapat kapag alam mong may kapalit. Pero paano kapag wala? Kapag ordinaryong araw lang, walang nakakakilala sa'yo, walang pumapalakpak, walang nakakapansin. Doon madalas nagsisimula ang ginagawa ng Diyos. Sa Luke 16, sinabi ni Jesus, ang tapat sa maliit ay tapat din sa marami. Simple lang pakinggan ang talatang iyon, pero habang mas pinag-iisipan mo, mas mapapansin mong hindi lang pala iyon tungkol sa katapatan. Parang ipinapakita ni Jesus kung paano siya tumitingin sa tao. Tayo kasi, madalas sa malaki agad ang tingin. Malaking oportunidad, malaking responsibilidad, malaking tagumpay. Pero ang Diyos, madalas
sa maliit nagsisimula. Ganito ang nangyari kay Joseph. Nang dumating siya sa bahay ni Potiphar, wala na siyang halos maipagmamalaki, wala na ang makulay na balabal, wala na ang pabor ng ama, wala na ang mga panaginip na tila malapit ng matupad. Isa na lang siyang alipin. Kung iisipin mo, pwede naman siyang magtanim ng sama ng loob. Pwede niyang sabihin, bakit pa ako magsisikap? Hindi naman ito ang buhay na ipinakita sa akin ng Diyos. Pero hindi iyon ang ginawa niya. Hindi sinabi ng Biblia na naging tapat lang siya nung naging tagapamahala na siya. Naging tapat siya bago pa iyon. Sa mga simpleng gawain, sa mga trabahong walang nakakakita, sa mga responsibilidad na hindi naman niya pinili. At unti-unting may napansin si Potiphar. Hindi lang magaling si Joseph, mapagkakatiwalaan siya. May malaking pagkakaiba ang dalawa. Maraming magaling, pero hindi lahat mapagkakatiwalaan. At sa Biblia, mas madalas na pinagkakatiwalaan ng Diyos ang taong tapat kaysa sa taong mahusay lang. Pagkatapos, dumating ang isang sandaling walang ibang tao ang makakaalam. Paulit-ulit siyang inaakit ng asawa ni Potiphar. Isang araw, silang dalawa na lang ang nasa loob ng bahay. Kung tutuusin, iyon ang pinakamadaling pagkakataon para isipin ni Joseph na wala namang makakahuli. Pero may isang tanong na parang mas mahalaga sa kanya kaysa sa, makikita ba ako ng tao? Ang tanong niya ay, paano ko magagawa ang kasalanang ito laban sa Diyos? Napansin mo ba? Hindi niya unang binanggit ang tao. Ang una niyang naisip ay ang Diyos. Kaya tumakbo siya, hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang may mga laban na hindi pinapanalo sa pamamagitan ng pakikipagtalo. May mga tukso na ang pinakamatalinong gawin ay lumayo. Pero ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Hindi siya ginantimpalaan. Nakulong siya. Kung tayo ang magsusulat ng kuwento, baka iba ang ending. Siguro pagkatapos niyang tumanggi, bigla siyang pinagpala. Pero hindi ganoon ang nangyari. At marahil may dahilan kung bakit. Dahil kung ang sukatan ng katapatan ay kung gaano kabilis tayong pinagpapala, marami ang titigil maging tapat kapag nahihirapan na. Pero iba ang katapatan na hinahanap ng Diyos, katapatang nananatili kahit walang agarang gantimpala. Ganito rin ang nangyari kay David. Bago pa siya naging hari, taon muna siyang nagpapastol ng mga tupa. At sa mga panahong iyon, walang nanonood, walang audience, walang nagsusulat ng kuwento niya. Pero doon niya unang nakaharap ang leon. Doon niya unang nakaharap ang oso. Kapag binabasa natin ang kuwento ni Goliath, parang doon nagsimula ang tapang ni David. Pero hindi. Matagal nang hinuhubog ang tapang na yon. Tahimik lang. Hindi ito nangyari sa harap ng hukbo. Nangyari ito sa gitna ng parang. At marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natakot kay Goliath. Hindi dahil maliit si Goliath, kundi dahil matagal nang tinuturuan ng Diyos si David bago pa dumating ang higante. Ganito rin ang buhay ni Jesus. 3 taon lang ang pampublikong ministeryo niya. Pero halos 30 taon ang tahimik. Isipin mo iyon, ang anak ng Diyos ay hindi agad inilagay ng Ama sa harap ng maraming tao. May mga tao ng simpleng pamumuhay. May mga taong halos walang nakasulat tungkol sa Kanya. At hindi iyon aksidenteng detalye. Parang ipinapakita ng Diyos na hindi niya minamadali kahit ang Kanyang sariling anak. Kung ganoon ang ginawa niya kay Jesus, bakit minsan gusto nating madaliin ang sarili nating proseso? May mga panahong pakiramdam natin walang nangyayari dahil walang nakakakita. Pero baka kabaligtaran, baka ang mga araw na tila ordinaryo lang ang siyang pinakamahalaga. Dahil doon, hinuhubog ang mga desisyong walang ibang nakakakita. Doon nabubuo ang integridad, doon nasusukat ang katapatan, at iyon ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng kahit anong posisyon.
Kaya kung pakiramdam mo ay maliit lang ang responsibilidad mo ngayon, huwag mo itong maliitin. Kung tila walang nakakapansin sa ginagawa mo, huwag mong isiping walang halaga iyon. Sa mata ng tao, baka ordinaryo lang ang season na iyon. Pero sa mata ng Diyos, maaaring iyon ang yugto kung saan niya hinuhubog ang taong magiging handa sa susunod na ipagkakatiwala niya. At kapag natutunan mo ng maging tapat kahit walang nakakakita, may isa pang pagsubok na mas mabigat. Hindi na ito tungkol sa trabaho, hindi na rin tungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Pero sila mismo ang magiging dahilan ng pinakamalalim mong sugat. Ikaapat na hakbang, kapag ang sugat ay galing sa taong pinagkatiwalaan mo, may isang uri ng sakit na hindi kayang ibigay ng kahit anong problema. Sakit na tao lang ang kayang magdulot. Kapag ang trabaho ang nawala, masakit. Kapag nasira ang plano, masakit. Pero kapag tao ang dahilan ng sugat, iba iyon. Dahil hindi lang pangyayari ang naaalala mo. May mukha, may pangalan, may mga salitang hanggang ngayon parang naririnig mo pa rin. At kung minsan, kahit matagal nang lumipas ang lahat, iyon pa rin ang bahaging pinakamahirap bitawan. Hindi ito bago sa Biblia. Paulit-ulit din itong dinaanan ng mga taong ginamit ng Diyos. Isa na naman dito si Joseph. Habang nasa bilangguan siya, may dumating na pagkakataong tila malapit ng magbago ang lahat. Nakilala niya ang cupbearer at baker ni Pharaoh. Pareho silang nanaginip. At sa tulong ng Diyos, naipaliwanag ni Joseph ang kahulugan ng mga panaginip na iyon. Nagkatotoo ang lahat. Naibalik sa tungkulin ang cupbearer. At bago ito umalis, isa lang ang sinabi ni Joseph, "Kapag nakabalik ka na kay Pharaoh, alalahanin mo ako." Napakasimple ng pakiusap. Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi siya humingi ng mataas na posisyon. Gusto lang niyang may magsabi ng totoo tungkol sa kanya. May isang taong puwedeng tumulong. May isang taong may access sa palasyo. At mukhang iyon na ang simula ng pagbabago. Pero lumipas ang isang araw. Pagkatapos, isang linggo, isang buwan, isang taon, 2 taon, wala. Hindi siya naalala. Kapag iniisip natin ang buhay ni Joseph, madalas ang naaalala natin ay ang hukay, ang pagkaalipin at ang bilangguan. Pero sa totoo lang, maaaring isa ito sa pinakamabigat na bahagi ng kuwento kasi iba ang naghihintay ka na walang pag-asa. At iba rin ang naghihintay kang umaasang may tutulong sa'yo. Pero hindi ka naalala. May isang tanong na matagal kong pinag-isipan sa bahaging ito. Bakit hinayaan pa ng Diyos na makalimutan si Joseph? Tutal, kaya naman siyang ilabas ng Diyos anumang oras. Bakit 2 taon pa? At habang mas pinag-iisipan ko ang kuwento, may isang detalyeng unti-unting luminaw. Kung naalala agad ng cupbearer si Joseph, makakalabas nga siya. Pero malamang, iyon lang ang mangyayari. Makakalabas siya bilang dating bilanggo. Marahil, magkakaroon siya ng maliit na trabaho sa palasyo. Marahil, magiging tagapayo. Pero hindi siya magiging pangalawa kay Pharaoh. Hindi pa. Kaya nang dumating ang araw na nanaginip si Pharaoh at walang sino man ang makapagpaliwanag nito, saka lang naalala ng cupbearer ang pangalan ni Joseph. Napansin mo ba? Hindi nagbago ang kakayahan ni Joseph sa loob ng 2 taon. Ang nagbago ay ang timing. At minsan, iyon ang pagkakaibang hindi agad natin nakikita. Hindi lang mahalaga kung handa ka na. Mahalaga rin kung handa na ang sandaling inilaan ng Diyos para sa iyo. Marami sa atin ang gustong maagang dumating ang sagot. Pero paano kung ang maagang sagot ang dahilan para mas maliit ang marating natin? Hindi dahil ipinagkakait ng Diyos ang mabuti, kundi dahil may mas akma siyang panahon. Hindi lang si Joseph ang dumaan sa ganitong sakit. Sa Acts 15, mababasa natin ang tungkol kina Paul at Barnabas.
Magkasama silang naglingkod, magkasama silang naglakbay. Maraming tao ang nakaabot sa ebanghelyo dahil sa kanilang dalawa. Pero dumating ang araw na nagkaroon sila ng matinding hindi pagkakasundo. Hindi ito maliit na argumento, hindi rin ito simpleng tampuhan. Sinasabi mismo ng Biblia na naging napakatindi ng alitan nila kaya nagkahiwalay sila. Kung tao ang titingin, parang nakakalungkot ang wakas. Pero hindi doon nagtapos ang kuwento. Sa halip na isang grupo lang ang magpatuloy, naging dalawa ang lumabas. Mas maraming lugar ang naabot, mas maraming tao ang nakarinig ng mabuting balita. Hindi ibig sabihin nito na gusto ng Diyos ang alitan. Hindi rin ibig sabihin na tama ang nangyari. Ipinapakita lang nito na kahit ang pagkakamali ng tao ay hindi sapat para pigilan ang plano ng Diyos. At marahil, iyon ang pinakamahirap paniwalaan kapag ikaw ang nasaktan, kapag ikaw ang iniwan, kapag ikaw ang naloko, kapag ikaw ang kinalimutan. Parang imposible isipin na may mabuting maaaring idulot ang nangyari. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa nila. Hindi ko rin sinasabing huwag ka nang masaktan dahil totoo ang sugat at alam yon ng Diyos. Pero may gusto akong itanong sa'yo. Paano kung ang taong akala mong sumira sa direksyon ng buhay mo, hindi pala kayang sirain ang direksyong itinakda ng Diyos? Paano kung ang tingin mong katapusan ay isa lang palang liko sa daang matagal nang nakikita ng Diyos? Iyan ang natutuhan ni Joseph. Kaya nang muli niyang makita ang mga kapatid na nagbenta sa kanya, iba na ang pananaw niya. Hindi niya itinangging nagkasala sila. Hindi niya binago ang nangyari. Pero nakita na niya ang mas malaking larawan. Kaya nasabi niya, "Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, ang Diyos." Hindi iyon sinabi ng isang taong nakalimot. Iyon ang sinabi ng isang taong nakita na kung paanong ang Diyos ay kayang magdala ng kabutihan kahit sa pinakamasakit na bahagi ng kuwento. At marahil, iyon ang pinakamalaking himala sa bahaging ito. Hindi ang paglabas ni Joseph sa bilangguan, kundi ang paglabas niya roon na wala ng galit na humahawak sa puso niya. Dahil may isang katotohanang mahirap tanggapin. Hindi mo kontrolado ang ginawa ng iba, pero may kontrol ka kung gaano katagal mong hahayaang dalhin iyon sa puso mo. At may mga pagkakataong ang pintong matagal mong hinihintay ay hindi nabubuksan dahil hindi pa tapos ang Diyos sa isang bagay na hindi nakikita ng iba, ang pagpapalaya sa puso mo. Kapag natutunan mong bitawan ang pait, saka ka palang magiging handa sa huling bahagi ng proseso. At iyon ang pinakakakaiba sa lahat. Dahil bago tuluyang bumukas ang pinto, halos palagi itong magmumukhang nagsara ng tuluyan. Ikalimang hakbang, ang huling pagsubok ay madalas magmukhang pagkabigo kung may isang bahagi ng proseso na pinakamadaling mapagkamalang katapusan. Ito na iyon, hindi dahil ito ang pinakamahirap, kundi dahil sa puntong ito, pakiramdam mo ginawa mo na ang lahat, naghintay ka, naging tapat ka, may mga bagay kang binitawan, may mga taong pinatawad, at pagkatapos ng lahat ng iyon, ang inaasahan mo ay unti-unti nang bubukas ang pinto. Pero ang nangyayari, parang lalo itong nagsasara. At dito maraming tao ang humihinto, hindi dahil kulang ang pananampalataya nila, kundi dahil iniisip nilang mali pala ang pagkaunawa nila sa ginagawa ng Diyos. Pero kapag binalikan mo ang Biblia, mapapansin mong maraming himala ang nagsimula sa isang sitwasyong wala nang nakikitang pag-asa. Tingnan mo si Moses. Nakalabas na ang Israel mula sa Egypt. Matagal nilang ipinagdasal ang kalayaang iyon. Sa wakas, nangyari na. Pero hindi pa sila nagtatagal sa paglalakbay, biglang nagbago ang isip ni Pharaoh. Habang papalapit ang hukbo ng Egypt, nasa harap naman nila ang Red Sea.
Kapag inilagay mo ang sarili mo sa sitwasyong iyon, maiintindihan mo kung bakit natakot ang mga tao. Wala silang daan. Sa likod, kamatayan. Sa harap, dagat. At sa pagitan ng dalawa, sila. May isang bagay na gusto kong mapansin mo. Hindi hinati ng Diyos ang dagat habang malayo pa ang kaaway. Hinayaan muna niyang dumating ang sandaling wala ng ibang pagpipilian. Pagkatapos lang niya ipinakita ang daan. Hindi dahil gusto niyang takutin ang Israel, kundi dahil may mga himalang hindi natin makikita hanggat hindi tayo umaabot sa puntong wala na tayong ibang masasandalan, kundi siya. Ganito rin ang nangyari kay Elijah. Pagkatapos ng napakalaking tagumpay sa Mount Carmel, inaasahan mong magiging payapa na ang lahat. Bumaba ang apoy mula sa langit. Nakita ng buong bayan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung may araw na dapat puno ng tapang si Elijah, iyon na sana yon. Pero kinabukasan, isang mensahe lang mula kay Jezebel ang nagpabagsak sa kanya. Tumakbo siya, nagtago, at umabot pa sa puntong sinabi niyang sapat na ang lahat. Nakakagulat iyon, pero marahil iyon mismo ang gustong ipakita ng Biblia. Hindi automatikong nawawala ang pagod dahil lang nakakita ka ng himala. May mga taong ginagamit ng makapangyarihan ng Diyos, pero dumaraan pa rin sa mga sandaling pakiramdam nila ay ubos na sila. At hindi sila itinakwil ng Diyos dahil doon. Nilapitan niya sila. Ganito rin ang kuwento ni David. Matagal na siyang pinahiran bilang magiging hari. Alam niyang may pangako ang Diyos. Pero ang malaking bahagi ng buhay niya ay hindi ginugol sa palasyo, kundi sa pagtatago. May mga araw na ang tahanan niya ay mga kuweba. Kasama niya ang mga taong sugatan din ang buhay. Kung minsan, parang imposibleng isipin na iyon ang magiging simula ng isang hari. Pero may dalawang pagkakataon na puwede na niyang tapusin ang lahat. Nasa harap na niya si Saul. Isang desisyon lang, isang sandali lang, puwede na niyang kunin ang trono. Marahil, kung ibang tao iyon, sasabihin nilang iyon na ang sagot ng Diyos. Pero hindi ganoon ang nakita ni David. Alam niyang may pagkakaiba ang pagkakataong pinilit at pagkakataong ibinigay. Kaya hindi niya ginalaw si Saul, mas pinili niyang maghintay kaysa mauna sa panahon ng Diyos. Napakalalim ng aral na iyon. Hindi lahat ng kaya mong gawin ay ibig sabihin dapat mo nang gawin. At hindi lahat ng bukas na pinto ay pinto ng Diyos. May mga pintong kaya nating buksan sa sarili nating lakas. Pero may mga pintong Diyos lang ang may karapatang magbukas. Ngayon, baka may bahagi ng kuwentong ito na parang kuwento mo rin. Baka matagal ka nang naghihintay. Baka ginawa mo naman ang alam mong tama. Pero may isang pangyayaring dumating na parang binura ang lahat ng pag-asang binubuo mo. Isang planong hindi natuloy. Isang oportunidad na nawala. Isang pinto na nagsara sa mismong akala mong malapit ka na. Huwag mong kalilimutan ang paulit-ulit na pattern sa Biblia. Madalas, ang huling pagsubok ang pinakakamukha ng pagkatalo. Hindi dahil tapos na ang plano ng Diyos, kundi dahil sa puntong iyon, sinusubok kung magtitiwala ka pa rin kahit wala ka nang nakikitang malinaw na dahilan. Kapag binalikan natin ang 5 hakbang, mapapansin mong hindi sila magkakahiwalay. Nagsimula ang lahat sa isang sulyap ng pangako. Sumunod ang pagkawala ng mga bagay na mali ang pinagkukunan ng seguridad. Pagkatapos ay ang katapatan sa mga panahong walang nakakakita. Kasunod ang sugat na dulot ng ibang tao. At sa huli, isang pagsubok na halos magpapaniwala sa iyo na wala nang mangyayari. Pero lahat ng iyon ay iisa ang ginagawa. Hindi lang nito binabago ang direksyon ng buhay mo. Binabago nito ang taong maglalakad sa direksyong iyon. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi minamadali ng Diyos ang proseso. Dahil alam niyang darating ang araw na bubuksan niya ang pinto.
At kapag dumating ang araw na iyon, hindi lang niya gustong handa ang pagkakataon. Gusto rin niyang handa ang taong tatawid dito. Hanggang dito, baka napansin mo na ang isang bagay. Hindi pala iisa ang anyo ng pag-angat sa Biblia. Kapag sinabi nating itinaas ng Diyos, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay posisyon, mas mataas na lugar, mas malaking impluwensya, mas maraming tao, mas komportabling buhay. Pero habang mas binabasa mo ang kasulatan, mas makikita mong hindi ganon kasimple ang kahulugan nito. Oo, naging pangalawa si Joseph sa pinakamakapangyarihang tao sa Egypt. Naging hari si David. Pinangunahan ni Moses ang Israel palabas ng Egypt. Pero hindi lahat ng ginamit ng Diyos ay nagtapos sa isang trono. Tingnan mo si John the Baptist. Siya ang naghanda ng daan para kay Jesus. Wala nang mas dakilang pribilehiyo kaysa ipakilala ang Mesiyas sa mundo. Pero hindi siya nagtapos sa isang palasyo. Nagtapos siya sa isang bilangguan. Tingnan mo rin si Paul. Kung pag-uusapan ang naging impluwensya sa kasaysayan ng iglesia, kakaunti lang ang maihahambing sa kanya. Hanggang ngayon, binabasa pa rin natin ang mga isinulat niya. Pero malaking bahagi ng ministeryo niya ang ginugol sa gitna ng paghihirap. May mga pagkakataong nakatanikala siya. May mga gabing nasa kulungan siya. May tinik sa laman na 3 beses niyang ipinanalangin na alisin ng Diyos. At alam natin ang naging sagot, hindi. Hindi dahil hindi mahal ni Paul ang Diyos. Hindi dahil kulang ang pananampalataya niya, kundi dahil may mga bagay na mas mahalaga sa Diyos kaysa sa pagiging komportable ng tao. Doon ko mas naunawaan ang isang bagay. Hindi laging pareho ang hitsura ng pagpapala at hindi rin pareho ang hitsura ng pag-angat. Minsan, ang pinakamalaking ginagawa ng Diyos ay hindi ang ilagay ka sa lugar na hiniling mo, kundi ang dalhin ka sa lugar kung saan pinakamalaking magagamit ang buhay mo. At kadalasan, magkaiba ang dalawang iyon. Kaya habang naghihintay ka, mag-ingat kang huwag masyadong kumapit sa sarili mong larawan ng magiging wakas. May mga panalangin tayong may sarili ng sagot bago pa man tayo manalangin. May sarili na tayong timeline. May sarili na tayong direksyon. Pero paulit-ulit na ipinapakita ng Biblia na mas maganda ang nagiging kwento kapag ang Diyos ang humahawak ng dulo nito. Kung nasa gitna ka ngayon ng prosesong ito, gusto kong may maalala ka. Kung pakiramdam mo ay matagal ang paghihintay, kung may mga bagay na nawala, kung may taong nanakit sa'yo, kung may pintong isinara na hindi mo maintindihan, huwag mong isipin agad na tumigil ng kumilos ang Diyos. Sa Deuteronomy 8, ipinaalala ng Diyos sa Israel kung bakit niya sila pinadaan sa ilang. Hindi para sirain sila, hindi para pahirapan sila, kundi para ihayag ang laman ng puso nila at ihanda sila sa lupang ipagkakatiwala niya. Pansinin mo iyon, hindi lang destinasyon ang mahalaga sa Diyos, mahalaga rin kung sino ang darating doon. Ganito rin ang sinabi ni James. Sa James 1, mababasa natin na ang pagsubok sa pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At kapag hinayaan mong matapos ng pagtitiyaga ang gawain nito, magiging ganap at buo ka. Napakagandang larawan nito. Hindi sinabing magiging masikat ka. Hindi sinabing magiging mas mayaman ka. Hindi sinabing magiging mas matagumpay ka. Sinabing magiging buo ka. At baka iyon ang bahagi ng proseso na madalas nating nakakaligtaan. Kasi madalas ang ipinagdarasal natin ay pagbabago ng sitwasyon. Samantalang ang inuuna ng Diyos ay pagbabago ng puso. Bago tayo magtapos, balikan natin si Joseph sa huling pagkakataon. Isipin mo ang umagang ipinatawag siya ni Pero. Nagising siya na isa pa ring bilanggo. Wala siyang ideya na iyon na pala ang huling umagang gigising siya sa loob ng kulungan. Hindi niya alam na ilang oras na lang tuluyan ng magbabago ang takbo ng buhay niya. Nag-ahit siya. Nagpalit ng damit at naglakad papunta sa palasyo.
pareho pa rin ang taong naglalakad, pero hindi na pareho ang taong iyon sa kabataang minsang ipinagmalaki agad ang kanyang mga panaginip. Marami nang nabago sa kanya, natuto siyang maghintay, natuto siyang maging tapat kahit walang nakakakita, natuto siyang magpatawad, natuto siyang magtiwala kahit hindi niya nauunawaan ang lahat ng nangyayari. At marahil, iyon ang pinakamahalagang himala sa kwento ni Joseph. Hindi ang paglabas niya sa bilangguan, kundi ang taong lumabas mula roon. Dahil kung ang 17 taong gulang na si Joseph ang inilagay agad sa palasyo, baka hindi rin niya kinaya ang bigat ng responsibilidad. Pero ang Joseph na dumaan sa hukay, sa bahay ni Potiphar, sa bilangguan, at sa mahabang katahimikan, ibang tao na iyon, at iyon ang taong pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya baka ang pinakamahalagang tanong ay hindi, kailan ako iaangat ng Diyos? Baka mas magandang itanong, ano pa ang binubuo ng Diyos sa akin habang naghihintay ako? Dahil darating ang araw na magbubukas ang pintong inilaan niya para sa'yo. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi mo na naising minadali sana ng Diyos ang proseso. Maiintindihan mo kung bakit may mga panahong tahimik siya, kung bakit may mga panahong naghintay ka, kung bakit may mga bagay na nawala, at kung bakit may mga sugat na hinayaan niyang pagdaanan mo. Dahil sa huli, ang pinakadakilang regalo ng Diyos ay hindi lang ang lugar na dadalhin ka niya. Ikaw mismo, ang taong hinubog niya habang papunta ka roon. Kaya habang hindi pa dumarating ang susunod na kabanata ng buhay mo, manatili kang tapat. Kapag tahimik ang paligid, manatili kang tapat. Kapag mabagal ang takbo ng panahon, manatili kang tapat. Kapag hindi mo pa nakikita ang buong larawan, manatili kang tapat dahil ang Diyos na nagsimula ng kanyang gawain sa buhay mo ay hindi rin ang Diyos na basta na lang hihinto sa kalagitnaan nito. Hayaan mong tapusin niya ang paghubog at kapag dumating ang tamang panahon, hindi mo nakakailanganing ipilit ang pagbukas ng pinto. Ang Diyos mismo ang magbubukas nito. At kapag siya ang nagbukas, malalaman mong hindi lang handa ang pagkakataon, handa ka na rin